Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 636 hanggang 640. Kabanata 636. Sa katunayan, alam na alam ni Charlie sa kanyang puso, na si Warnia ay tiyak na may magandang damdamin para sa kanya. Kaya lang, hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong uri ng pagmamahal, kaya nagpanggap na lang siya na maging pipi at nanlamig, at pag-usapan ang iba pang mga bagay mamaya. Kinabukasan, maagang nagising si Regnor, dahil gustong niyang hanapin si Changqi, para gamutin ang kanyang pangalawang anak na si Wu Qi. Siya ay hindi nakatulog ng maayos sa buong gabi. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Wu Qi ay medyo pessimistic, ang problema sa pagkain ng shit ay hindi naibsan, at unti-unting gumuho ang sariling damdamin. Sa madaling salita, sa mahabang panahon, kumakain ng shit higit sa 20 beses sa isang araw, balang araw ang kanyang katawan ay siguradong babagsak. Higit pa rito, si Wu Qi mismo ay lamaking spoiled, at ang ganitong uri ng bagay ay higit pa na nakakatakot sa kanya kaysa kamatayan. Kaya naman, umaasa si Regnor na mapagaling siya sa lalong madaling panahon, para magawa niyang bumalik sa normal, at kasabay nito, upang patayin ang taong nanakit sa kanya, hindi lamang para sa paghihiganti, ngunit para din sa permanenteng paglutas ng problema. Dahil sa paniniwalang ito, walang pakialam si Regnor na mag-almusal sa bahay ni Song, kaya binati niya ang kanyang anak na si Roger, nang makitang tulog siya, kinuha ang ilang bodyguard ni Wu, at dumiretso sa klinik ni Changqi. Sa kotse, si Regnor ay puno ng pananabik at pag-asa, ngunit nakaramdam ng kaunting pagkabagot si Roger. Inaasahan pa niya na ang kanyang kapatid na si Wu Qi, ay palaging magiging ganito, at ililigtas ang kanyang sarili sa marami gulo. Kaya naman pansamantalang nagtanong siya, "Dad, sa palagay mo, kaya talagang pagalingin ng doktor ang nakababata kapatid?" "Naniniwala ako na walang problema," sinabi ni Regnor na walang pakialam. "Kung ang hyperplegia ay maaaring gumaling. Naniniwala akong hindi problema ang karamdamang ng iyong kapatid." Tumango si Roger na medyo nakaramdam ng sama ng loob. Pagdating ng convoy sa labas ng clinic, pinagbuksan ng bodyguard si Regnor at ang kanyang anak. Pagkababa pa lang ni Regnor sa sasakyan, nakita niya ang entrance ng clinic, na may mahabang pila. Hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Mukhang karapat-dapat talaga ang henyong doktor na ito. Lumapit ang isang katulong at magalang na nagsabi, "Mister, 10 pasyente lang ang tinatanggap ni Changqi araw-araw. At wala ito sa pagkakasunod-sunod ng linya, ngunit ayon sa kalubhaan ng sakit. Nauna daw ang ilan. Pakiramdam ni Changqi ay walang problema. Hindi mo kailangang gawin ito sa iyong sarili, hindi ka ipapakita." Sa halip, inirekomenda na pumunta sa ibang ospital. Oo. Muling sinulya pa ni Regnor ang mahabang pila. Nang makitang may 3 guro at 9 na ranggo, naiinis niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabi sa bodyguard, "Kumuha ng pera mula sa box, at bigyan ng mga taong ito sa linya ng tig-1,000. Paalisin mo sila." Tumango ang bodyguard, agad na kumuha ng pera mula sa box, lumapit sa harap ng team, at malakas na sinabi, "Sarado ang klinik ngayon. Yung mga kasama sa linya, ay lumapit sa akin upang mangolekta ng 1,000, at pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Halika kayo balik sa ibang araw." Biglang hindi nasiyahan ang mga tao, at may sumigaw, "Bakit?" Sumunod sa mga tuntunin na itinakda ng henyo, kahit sino ay kailangang pumila para sa paggamot. Ang pinuno ng bodyguard ay sumimangot ng malamig at nagmura, "Binigyan kita ng libo-libo kaysa wala, nagrereklamo ka pa ba dito?" Sumigaw ang lalaki, 1,000? Ang aking ina ay may malubhang karamdaman, at kinuha ko sa kanya ang lahat paraan,
para humingi ng tulong sa henyong doktor. Itinuturing mo bang bullshit itong libo? Paano kung bigyan kita ng 1,000 at umalis ka, okay lang ba? Grassmud horse, huwag mong ibigay sa akin ang iyong mukha. Tinandilatan siya ng bodyguard, at malamig nang umiti sa mga lalaking katabi niya. Beat that bastard for me. Kabanata 637. Sa isang utos, sumugod ang ilang bodyguard mula sa pamilya, at sinunggaban ang lalaking may suntok at sipa. May isang babae sa edad na 70 sa tabi ng lalaki. Nang makitang binubugbog siya ng mga ito, siya ay umiyak. Nakikiusap ako sa iyo na itigil ang pambubugbog sa kanya, hindi kami maaaring umalis. Saway ng bodyguard, what the hell did you do? Hindi mo alam kung ano ang papuri. Nang matapos ang pagsasalita, sinipa niya ang medyo may edad na lalaki sa isang tabi. Inilabas ang 1,000, itinapon ito sa mukha ng lalaki at nagmura. Umalis ka rito. Umiyak ang ginang at hinila ang kanyang anak na may matinding pagsisikap. Grabe ang mga tao sa paligid, ay nagalit nung nakita nila ang eksenang ito. Ngunit nakikita ang kabilang partido sa gayong labanan at pagmamaneho, napakaraming mamahaling sasakyan, alam nilang hindi madaling pukawin ang kabilang partido. Panginoon, napapalunok lang sila. Ilang bodyguard ang lumapit na may dalang pera, at nang magkita sila, nagbigay sila ng 1,000, kasama ang 2 salita. Lumabas ka. Kinuha ng ilang tao ang pera at nagtakbuhan. Ang ilang mga tao ay medyo matigas ang ulo at ayaw kunin ang pera, ngunit dahil hindi nila sila ma-provoke, kinailangan nilang lunukin ang kanilang galit at umalis. Sa oras na ito, narinig ng isang kasamahan ng mga tao sa klinik, ang ingay sa labas kaya siya ay lumabas. Nang makita niya ang eksenang ito, agad siyang nagtanong, "Anong ginagawa mo? Bakit ka nambubugbog ng mga tao?" Natama ng isang tao, sumimangot ang head ng bodyguard at nagsabi, "Kami ay kabilang sa pamilya unang Suzhou at Hangzhou, dapat naming ituro sa iyo ang isang bagay na hindi mahaba ang paningin." Pagkatapos nito, muli siyang tumingin sa paligid sa karamihan at nagmura. "Huwag kang magmadali, dito ngayon, kung hindi mo tinatrato ang ibang tao, malugod mong alagaan ako." Galit na tanong ng lalaki, "Sobra ka. Alam mo ba ang aming mga patakaran sa klinik? Kailangan mong pumila para sa medikal na paggamot." Malamig na sinabi ni Roger. Ang mga patakaran para sa pangangasiwa ng mga henyo, ay ginawa para sa mga mahihirap na mga tao, ngunit hindi para sa aming pamilyang Wu. Sa Ores Hill, ang sinasabi ng pamilyang Wu ay ang mga patakaran. Ngayon ang mga taong ito ay dapat lumabas, dahil hindi sila karapat-dapat na magpakita kasama ang pamilya Wu sa iisang lugar. "Ikaw," galit na galit ang lalaki at bumulong. "Bakit wala kang saysay? Ikaw ay masyadong dominante." Malamig na sinabi ni Roger sa oras na ito. "Anak, maglakas loob na makipag-usap sa pamilyang Wu ng ganito. Ikaw, hindi ka ba natakot, o pagod ka ng mabuhay?" Sinabi ng lalaki na hindi mapagpakumbaba o mapagmataas. Ang klinika ay isang lugar kung saan maaaring magpagaling ang mga Diyos ng tao at iligtas ang mga tao. Ang lahat ng naririto ay dapat sumunod sa mga alituntuning itinakda ng mga doktor ng Diyos. "Chunky," ngumiti si Roger at sinabing, "Sa harap ng pamilya Wu, dapat sumunod ang henyong si Shi. Ang mga patakaran ng aking pamilyang Wu. Kung hindi ka naniniwala, hayaan ang henyong si Shi na lumabas mag-isa." Sa katunayan, sinadya ni Roger na maging mayabang at dominante, at ito ay pinakamahusay na gawin, para hindi labanan ni Chunky ang Wu pamilya. Sa kasong ito, maaaring tumanggi si Chunky na tratuhin ang kanyang nakababatang kapatid, o sadyang itago. Sa madaling salita, ang gusto niyang gawin ay maiwasan ang paggaling ng kanyang kapatid. Hindi pa nagsalita si Regnor, at nang lumabas ang bodyguard para ipagtaboy ang mga tao. Siya ay hindi rin nagsalita, dahil pakiramdam niya, ito ang karaniwang estilo ng paggawa ng pamilya Wu ng mga bagay. Kapag lumabas ang pamilya Wu, hindi nila pinapayagan ang mga ordinaryong tao na maging katulad nila, hayaang nag-iisang ordinaryong tao ang kasama nila. Kahit na lumabas ang pamilya Wu para bumisita sa isang tindahan,
Tiyak na aalisin ng bodyguard ang lahat ng mga bisita sa labas ng tindahan, na nagpapahintulot sa pamilyang Wu na malayang mamasyal. Matagal na nilang nakasanayan na tangkilikin ang hiwalay na paggamot na ito, kaya kahit na sila ay pumunta kay Changqi para magpatingin sa doktor, ayaw nilang makasama ang mga ordinaryong tao na ito. Gayunpaman, ang saloobin ni Roger sa oras na ito, sa pananaw ni Regnor, ay medyo masyadong padalos-dalos. Pakiramdam niya ay maaaring i-target ni Roger ang mga ordinaryong tao, ngunit hindi niya dapat i-target si Changqi. Kabanata 638. Pagkatapos ng lahat, si Changqi ay hindi ordinaryong tao. Ang ganitong uri ng henyong doktor, ay sikat na sikat sa buong bansa, at marami siyang alam na malalaking tao. Hindi ko alam kung gaano karaming malalaking tao ang humihingi sa kanya ng diagnosis at paggamot. Sa makatuwid, kung nais mong hilingin sa kanya na tratuhin ang nakababatang anak na lalaki, dapat kang maging magalang. Gayunpaman, hindi niya napagtanto na ito ay sinadya ni Roger. Naramdaman niya lang na siya ay maaaring naging dominante, at kinumpiska ang kanyang init ng ulo ng ilang sandali. Kaya't ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, "Roger, narito tayo upang maghanap ng isang henyong doktor, para gamutin ang kapatid mo. Kaya hindi tayo dapat maging bastos." Mabilis na sinabi ni Roger, "Alam ko dad, hindi ko nakontrol ang aking init ngayon, mangyaring patawarin ako." Ikinaway ni Regnor ang kanyang kamay, at sinabi sa kasama sa klinik, "Kuya, pakisabi sa henyong doktor na si Changqi, sabihin mo lang na bumisita si Regnor mula sa pamilya Wu. At gustong makita siya." Bagamat labis na hindi nasisiyahan ang binata sa grupong ito ng mga tao, pinandilatan siya ng mata sa pamamagitan ng pinuno ng bodyguard ng iba, at hindi nangahas na magsalita, kaya tumakbo siya pabalik at sinabi kay Changqi. Mabilis na lumabas si Changqi na may malamig na mukha. Sinulyapan niya sina Regnor at Roger sa harap ng pinto, saka kumunat ang noo at nagtanong, "Kayong dalawa, itinaboy ninyo ang lahat ng pasyente ko, nang walang pahintulot ko. Masyado kang hindi makatwiran, tama ba?" Bahagyang ngumiti si Regnor at sinabing, "Mr. Shi, ako si Regnor mula sa pamilyang Wu, dapat." Narinig nila ako, sinabi ni Changqi na may malamig na mukha. Sinasabi na ang pamilyang Wu, ang unang pamilya sa timog ng ilog Yangtze. Ngayon ko lang nalaman na ang pamilyang Wu ay talagang napakalakas. Ngumiti si Regnor at sinabing, "Huwag kang magalit henyong Dr. Changqi, pumasok tayo at mag-usap." Pagkatapos magsalita, pumasok si Regnor sa klinik ng mag-isa, hindi tinatrato ang kanyang sarili bilang isang tagalabas. Nagalit si Changqi at sumimangot ng malamig at sinabing, "I'm sorry, ang pamilya Wu ay napaka-prestihiyoso, na hindi kayang bayaran ni Shi, kaya wala tayong dapat pag-usapan." Bahagyang ngumiti si Regnor at sinabing, "Bakit kailangan mong maging isang henyong doktor, para sa isang grupo ng mga mahihirap na tao? Isa kang henyong doktor na kinikilala ng mas mataas na uri ng lipunan. Ang paggamot ng malaking pamilya at malalaking tao, ang iyong pinakamalaking halaga. Ang pagpapagamot sa mga mahihirap na ito ay hindi makabayad ng nararapat sa iyo." Taimtim na sinabi ni Changqi, "Binuksan ko ang lugar na ito para tulungan ang mundo, hindi para kumita. Gamutin ang mahihirap, kahit hindi nakakakuha ng isang sentimos, ngunit minsan ay nagbibigay ng gamot at nag-aabuloy pera. Kung para lang kumita, bakit kailangan kong manirahan sa Ores Hill?" Saglit na natigilan si Regnor. Hindi niya inaasahan na hindi kumikita si Changqi. Hindi siya naniniwala na ang isang tao ay gumagawa ng mga bagay na hindi para sa pera. Ang tanging posibilidad ay hindi sapat ang pera. Kaya, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, "Nagtatrabaho ka bilang isang henyong doktor. Meron akong narinig na ang iyong pangalan sa mahabang panahon, at alam na wala kang sakit na hindi maaaring gumaling. Kaya naparito ako ngayon, upang hilingin sa iyo na makita ang aking anak na lalaki." Pagkatapos nito, sinabi niyang muli, "Gawin natin, isara mo ang iyong clinic, mag-aayos ako ng isang espesyal na eroplano upang dalhin ka sa Suzhou, at bibigyan kita ng 10 milyon kapag pumayag ka."
Kung ito ay gumaling, ako ay magbibigay ng extra 50 milyon. Ikinaway ni Changqi ang kanyang kamay at mahinang nagsabi. Paumanhin, nakaupo lang si Shi sa klinik bilang isang doktor ngayon. Maliban sa mga dati ng kaibigan, dapat pumunta sa klinik ang sinumang gustong magpatingin kay Shi, para sa isang doktor. Pagkatapos nito, idinagdag ni Changqi. Bukod dito, kapag pumunta ka sa klinik para magpatingin sa doktor, kailangan mong sumunod sa aking mga alituntunin. Naiinis ako sa ugali mo na pagtataboy ng ibang bisita, kaya hindi kita tinatanggap dito. Kabanata 639. Nakilala ni Changqi ang maraming malalaking tao, at ang ilan sa kanila ay may mas mataas na katayuan kaysa kay Regnar, ngunit ang mga malalaking tao ay gumagalang sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tulad ng pamilyang Wu, na nagtatalo sa harap niya. Bagamat ang pamilyang Wu ang unang pamilya sa timog ng Ilog Yangtze, ang Changqi ay hindi rin natatakot sa kanila, kaya tumanggi siya ng napakasimple. Kumunat ang noo ni Regnar. Hindi niya inaasahan na ang Changqi na ito ay napakawalang alam sa paghanga. Inimbita niya ito para makita niya ang kanyang bunsong anak. Nangako rin siya ng malaking pagbabayad. Hindi niya inaasahan na siya ay tatanggihan nito. Malamig na sinabi ni Regnar, Mr. Shi, sana makapagsalita ka ng kaunti, gaano kasikat at makapangyarihan ang pamilyang Wu, hindi ko kailangan na ipaalala ito sa iyo. Malamig na sumimangot si Changqi at mayabang na sinabi, nabuhay ako hanggang sa panahong ito, at ang aking tono ay laging ganito. Kung ayaw mong makinig, pwede kang lumabas. Ikaw, galit na galit si Regnar sa kanyang puso. Mula nang makarating siya sa Ores Hill, pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang mga tao sa lugar na ito. Sa ilang kadahilanan, may mga tinik sa lahat ng dako, at ang mahusay na reputasyon ng kanyang pamilyang Wu ay parang walang kwenta sa munting lungsod na ito. Sa hapunan kahapon ay ganoon din. Sina Solomon White, Qin Gang at Mr. Orville, lahat ay magalang sa panlabas, at hindi nila isinasaalang-alang ang kanilang paghingi. Ngayon, ang Changqi na ito, ay naglakas loob na magpanggap sa kanyang sarili. Totoo bang kay Regnar, ang pamilya Wu sa Ores Hill ay ang raptor sa itaas ng mga ilog? Nakita ni Roger ang mga mata ng kanyang ama na may galit, at agad na napagtanto na ang pagkakataon ay paparating na, kaya sumigaw siya. Old Master, paano mo kinakausap ang ama ko? Maniwala ka man o hindi, sisirain ko ang iyong ospital ngayon. Pinigilan ni Regnar si Roger at nakangiting sinabi kay Changqi. Huwag kang magtaka sa henyong doktor. Binata na ang anak ko. Ang mga kabataan ay may masamang ugali at madaling gawin ang salpok. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at sinabing, Mr. Shi ang henyong doktor, ako ay pumunta sa iyo. Dahil gusto lang namin na pumunta ka sa Susho. Hindi naman kalayuan ang Susho sa Ores Hill. Ang espesyal na eroplano ay maaaring naroroon sa loob ng 1 oras hanggat tumatakbo ka. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng 10 milyon, ano sa tingin mo? Umiling si Changqi at mahinang nagsabi, hindi ko mapagaling ang anak mo, umalis ka na. Ikaw, galit na sinabi ni Roger. Ikaw na matanda. Hindi mo alam kung ano ang sakit, kaya hindi mo ito magamot mag-isa. Nagbibiro ka ba sa pamilyang Wu? Si Regnar, na nasa gilid, ay mukhang malungkot, malamig na tumingin kay Changqi at nagtanong. Dr. Changqi, mukhang pinupuntirya mo ang pamilya Wu. Tiningnan sila ni Changqi ng malamig na tingin at sinabing, pumunta kayo dito ngayon at hindi sumunod sa aking mga patakaran. At pinalayas ang aking mga pasyente. Hindi mo ba ako pinupuntirya? Malamig na sabi ni Regnar. Sabi ko, target ko lang yung mahihirap, hindi sila karapat-dapat sa parehong bubong ni Regnar. Ngumiti si Changqi at sinabing, anong biro? Lahat ng nilalang ay pantay-pantay, maaari mo pa bang pamahalaan ang ibang mga tao sa ilalim ng parehong langit? Sinabi ni Regnar, hindi ko kayang pamahalaan ang mga bagay sa ilalim ng langit, ngunit maaari kong pamahalaan ang mga bagay sa ilalim ng aming pamilya. Pagkatapos niyang magsalita, mariin niyang sinabi, Changqi, binayaran kita ng mukha para bisitahin ka ng personal, at naghanda din ng isang regalo para sa iyo.
Kung mangako ka sa akin, bibigyan kita ng pera, at ibibigay ko sa iyo ang magandang mga regalo, ngunit kung hindi ka pumayag, gagawin kang kaaway ng pamilya Wu. Sinabi ni Changqi na hindi mapagkumbaba o nagmamalabis. Sabi ko, hindi ko mapagaling ang anak mo. Kung kailangan na maging kaaway mo ako, pagkatapos ay mangyaring gawin mo ito. Nagsasanay ako ng medisina para sa isang tiyak na buhay. Kahit na ang pamilya So ng East Cliff, o maging ang pamilyang Wade, ang matandang guro ay higit pa sa buhay, alisin mo na lang. Kabanata 640. Napakapangit ng ekspresyon ni Regnor. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas si Changqi. Itinaboy lang niya ang mga dukha at mabahong isda, sinakal pa niya ang sarili niya. Sa ugali ni Changqi, gustong-gusto ni Regnor na sampulin ang dati niyang mukha. Sa bagay, kailan pa siya na target? Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, hindi pa rin siya naglakas loob na saktan si Changqi. Si Changqi ay isang pambansang eksperto sa tradisyonal na gamot, ang nangungunang doktor ng tradisyonal na gamot sa buong bansa. Hindi alam kung gaano karaming malalaking tao ang ginamit at enolagan niya. Maging ang malaking pamilya at malalaking tao ng East Cliff ay marami rin ang nakinabang. Kung talagang tatalunin siya, hindi ito magiging isang magandang bagay para sa kanyang sariling reputasyon. Kaya, natitiis na lang niya ang pagnanasang gawin muna ito, ngumiti at sinabing, Henyong Dr. Changqi, isa ka ring mabait na henerasyon ng mga sikat na doktor, bakit ang tigas mo ngayon? Ang aking bunsong anak ay hindi pa ito nakita, kaya pag-usapan na lang ang paggamot. Hindi na, pagkasabi nito, muli niyang sinabi, wala kang magagawa, ngunit gusto kong sabihin mo ito pagkatapos mo makilala si Wu Qi. Kaya, upang maging isang henyong doktor, mangyaring magkusa at puntahan ang aking anak. Malamig na sinabi ni Changqi, Regnor, ano ang kabutihan ng iyong munting anak, hindi mo ba alam? Huwag makipag-usap tungkol sa iyo, kahit na ako ang matandang guro, ay nakarinig ng kanyang mga gawa. May pera at spoiled brat siya, nanakit ng mga batang babae sa lahat ng dako. Partikular na masigasig sa paghuhugas ng utak at pagkontrol sa mga pag-iisip ng mga batang babae, upang siya ay maging masaya. At ipinagmamalaki sa paggawa ng mga kabataang babae, nasaktan ang sarili o kahit na magpakamatay. Para sa gayong tao, kahit na mamatay si Changqi, hindi ko siya gagamutin. Galit na galit din si Regnor sa mga oras na ito. Naisip niya sa kanyang puso, Mr. Shi, matagal na kitang pinagtityagaan, at nag-toast ka pa ng hindi kumain o uminom ng masarap na alak, hinahanap mo ang kamatayan. Kaagad, malamig niyang sinabi, Changqi, ibig mong sabihin, kailangan mong labanan ang pamilyang Wu. Walang pakialam na sinabi ni Changqi. Ang gusto mong makita ay ang iyong kalayaan, kahit anuman ang sabihin mo, hindi ko gagamutin ang anak mo. Mangyaring huwag mag-atubiling umalis. Ang mga mata ni Regnor ay malamig at matalas. At sinabi niya, mukhang hindi ang pamilya Wu ang naglalakad sa Ores Hill. Pagkatapos ng lahat, nakatitig kay Changqi, nagtanong siya, Mr. Shi, naisip mo na ba ang tungkol sa kahihinatnan ng pagkakasala sa pamilya Wu? Kahinatnan? Ano ang kahihinatnan? Ngumiti si Changqi at sinabing, ang pamilya Wu ay nagpaplano na patayin si Shi. Nasa mga mata ni Regnor ang hangarin na pumatay. Sa sandaling ito, talagang gumalaw siya para pumatay. Ngunit alam na alam din niya na si Changqi ay walang kakayahang pumatay. Patayin siya, kung ang isang taong may mataas na moral, ay kailangang humingi sa kanya ng medikal na paggamot, pagkatapos, siya ay magkakaroon ng malaking sakuna. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Regnor na may madilim na mukha. Hindi kita papatayin, ngunit kung hindi mo ilagay ang pamilya Wu sa iyong mga mata, mapapahiya ang pamilya Wu. Kaya, hahayaan kitang alamin kung ano ang ibig sabihin ang masaktan ang first family ng Ores Hill. Pagkababa ng boses ay agad niyang sinigawan ang katabi niyang bodyguard. Halika, ibigay mo sa akin ang shop niya. Biglang sumigaw si Changqi at sumigaw. Regnor, maglakas loob ka ba? Malamig na sumimangot si Regnor at galit na nagsabi, Mr. Shi, alam kong marami kang kilala na malaking mga tao.
Kung papatayin talaga kita, baka kailangan ko talagang timbangin ito, ngunit kung basagin ko ang iyong clinic, kaya ko itong gawin. Pagkatapos magsalita, sumigaw si Regnor. Sinasabi ko sa iyo, sa hinaharap, kailangan lang maglakas loob ni Changqi. Magbukas ka ng clinic, at kung bubuksan mo ang isa, sisirain ko ang isa. Gusto kong makita kung may makakatulong na lumabas ka.